Siya ang sasakyang elemental na hinahanap ng Panginoon ng kadiliman. Kailangan lang nating dalhin siya. Walang gulo. Miss Bill, please. Ako na. Salamat, Gino. 2 sentimo po. Gino, huwag po ninyong gawing mahirap ang trabaho ko. Dito. Ang sobra. Pwede mong itago. Okay lang ba lahat? Paki, Gino, magpatawad po. Sinusubukan lang namin patakbuhin ang maliit na tindahan. Huwag po kaming abalahin. Wag naman ganyan. Andito ang pera. Pwede mong kunin. Sable, pwede mo. Servingan ng iba. Ako na dito. Okay. Dalawang mangkok, 5 sentimo. Salamat. Yelo'y sumasayaw sa 1,000 milya. Amoy ay nananatili sa ulap. Bakit siya nandito? Umalis na tayo. Gino, pakibait po. May ginawa po ba kami na nakasakit sa inyo? Tiger! Sable, ayos! Ayos ka lang? Ayos lang ako. Ngunit kanina, Sylvia. Ikaw? Basta, ayos ka lang. Kuya, anong ginagawa mo dito? Kapatid mo siya? Sylvia? Hindi ba sinabi mong ulila ka? Sino ka pa talaga? Dalhin si Miss! Sylvia, marunong ka pala ng martial arts. Sable? Easy. Okay lang. Kahit sino ka man, sa puso ko, ikaw pa rin ang aking asawa. Kaya naman pinili siya ng Panginoon ng Kadiliman. Ang galing niya. Kuya, tara na! Usapan na lang tayo mamaya! Sable, hintayin kita sa bahay! Sumunod sa kanila. Ikaw na mababa. Si Ginang ay may mataas na estado. Hindi ka bagay sa kanya. Kung ayaw mong masaktan, lumayo ka na sa kanya. Nabuksan! Sino ang gumawa nito? Salamat sa tulong. Nagpapasalamat kami. Galaw na! Sylvia! Alam mo ba kung sino ka? Paano ka nakatira sa lugar na to? Pinapabayaan si Luna dito ay pinapahirapan mo lang siya. Sable, nandito ka na. Tatay. Luna, tinalhan ko kayo ng paborito niyong red bean cake. Alalahanin, kumain ng dahan-dahan, ha? Opo. Kain na. Kapatid, bihira kang bisitahin kami dito. Lulutuin ko kayo ng pagkain. Maghapunan tayo. Ikaw lang naman ay walang kwentang nagtitinda ng pansit. Paano ka maging bayaw ko? Ang aking kapatid ay berhen ng sekta ng nakatagong halimuyak. Deserve niya isang tunay na bayani, isang tunay na kampeon. Kapatid! Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Tama na! Siya lang naman ay mahina at walang kwenta. Hindi pa marunong lumaban. Sa panahon ganito, hindi niya man lang maprotektahan ang sarili. Paano kanya mapoprotektahan? Paano niya ibibigay sa iyo ang magandang buhay? Si Sylvia ang aking asawa. Habang nandito ako, walang makakapinsala sa kanya. Kayong dalawa? Seryoso? Sapat na, Sable. Lulutuin mo muna kami. Ako, nakausapin siya. Nagpatuloy. Anong ginagawa mo dito?
Naalala mo ba ang ikalawang anak ng pamilya Sterling? Oh, ako ang pumatay. Ngunit ang mga Sterling ay laging natatakot sa amin. Hindi nila magawang gumawa ng kahit ano. Ang mga Sterling ngayon ay hindi na sila nun. Ano nangyari? Ang kanilang anak na babae, si Nivea Sterling, ay ikinasal sa isang hepe ng bulwagan ng Celestial Order. Ang Celestial Order ay may malaking kapangyarihan at impluensya. Sinasabi, ang kanilang Panginoon ay naging Grand Master Supreme noong bata pa. Sa isang salita lang niya, buong clan ng Marshall ay maaaring lipulin. Ikaw, lahat ay nadamay ko. Para saan pang pagsasabingin na yon? Dalhin si Luna ngayon. Tago tayo sa ibang lugar. Ngunit kung aalis tayo, ano kaya mangyayari kay Sable? Bakit ka pa nag-aalala sa kanya? Dalhin mo lang si Luna at umalis. Andito na! Handa na ang hapunan! Bihira lang tayo. Magkakasama. Kulang lang ng alak. Sa tingin ko, bukas pa ang Moon Drunk Tavern. Kain na kayo. Bibili lang ako ng alak. So what? Kung marunong siya magluto, loser pa rin siya. Mag-impake na. Alis na. Ngayon, walang makakalabas sa inyo. Sylvia Lynn, pumatay ka ng kapatid ko. Ngayon, babayaran mo ito ng buhay. Kayo si Frost Sterling. Ang pinakamahusay na mandirigma ng mga Sterling. 8 na ang taon kong ikaw ay hinahanap. Buong 8 taon. Salamat sa utak ng kapatid mo na dinala ako sa iyo. Ngayon, ikaw ay patay na. Ang mga Sterling, matagal na nagpapakatakot sa Timog Estado. Nagkasala saan man kayo pumunta. Nakuha lang ng kapatid mo ang nararapat. Frost Sterling! Kung magawa mong sakta ng aking kapatid, ang sekta na nakatagong halimuyak, hinding-hindi ka mapapatawad. Ang katawa-tawa, ang Celestial Order ang sumusuporta sa pamilya Sterling. Sino ang magpapigil sa akin? Ang lahat dito ngayon mamamatay para sa kapatid ko. Mabilis sila kaysa sa aking inaasahan. Patayin silang lahat. Ina! Luna! Akala mo makakatakas? Hindi ganun kadali. Napasobra ka na! Anak mo ito? Perpekto. Ngayon, malalaman mo kung paano mawala ng mahal sa buhay. Patuloy kitang sasaktan hanggang mamatay ka sa sakit. Hindi pwede! Habang andito ako, hindi kita papayagan saktan sila! Katatawa-tawa. Magpakamatay ka! Ina, kinakabahan ako! Huwag kang matakot, Luna. Nandito si Ina. Timora! Sable! Sable! Bakit ka nandito? Umalis ka na! Umalis ka! Walang kwenta! Umalis ka na! Bilis ah! Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Huwag kang matakot, Yuna. Nandito si tatay. Frost Sterling! Ako ang may pananagutan. Walang kinalaman siya. Hayaan mo siyang umalis. Well, kumpleto na kayo ngayon. Perpekto. Isasama ko kayong lahat sa impyerno. Walang pakialam kung sino ka. Kung gugulo ka sa pamilya ko, ngayon, wala kayong makakalabas buhay. Magaling kang magsalita, ha? Sa loob ng maraming taon, walang nadlakas loob na kausapin ako ng ganyan. Patuloy ka pa rin napapalaki sa panahong ganito. Sylvia, siya ba ang pinili mo? Sable, nananalangin ako. Umalis kayo ni Luna. Akong haharang. Huli na ang lahat. Sinabi ko bang pwede kang gumalaw? Frost Sterling ay isang master sa listahan ng mga pinakamataas. At natalo siya. Ganun lang? Sino ba talaga siya?
Luna, huwag lumabas! Sino ka ba talaga? Ako? Walang kailangan malaman ang patay. Ako, ang pinatang master ng pamilya Sterling. Pinakamatataas sa Timog Estado. Sa buong mundo ng Marshall, walang nagdaring labanan ang pamilya Sterling. Kung alam mo ang sarili mong kapakanan, umalis ka sa daan ko. Baka sakaling patawarin namin ang iyong kahiyahiyang buhay. Pamela Sterling? Parang insekto lang. Galawin mo ang pamilya ko. Wala ka nang mapapatawad. Ang aking kapatid na si Nivea Sterling ay ikinasal na kay Hepe Rogers ng Celestial Order. Saktan ako, saktan mo ang Celestial Order. Bata, isipin mo mabuti. Saktan ang Celestial Order, wala na makakapagligtas sa iyo. Chief Rogers, Carson Rogers. Hindi niya man lang. Karapat dapat makita ako. Siya ang iyong sandigan? Ang katawa-tawa. Ang apat na Skyblade! Sila ay kilalang mga elite sa listahan ng mga pinakamataas. Ikaw, talaga bang pinamumunuan mo silang apat? Sino ka ba talaga? Sinasabi nila, naka-retire na sila. Paano nila? Bagyo sa buong lupain! Lahat ay luluhod na! Nasa serbisyo nyo, Panginoon! Yun ang silyo ng kaharian ng Celestial Order! Pinapagalaw ang bagay mula malayo. Cultivator ba siya? Kaya, galing ka sa Celestial Order! Sabo, ikaw... Pasensya na, Sylvia. Sa lahat ng panahon, hindi ko nagawang sabihin sa'yo. Ano ang iyong posisyon sa loob ng Celestial Order? Bakit ka tinatawag nilang Panginoon? Mga walang kabuluhang kitulo. Walang iba pa. Panginoon, pakiusap! Hindi ko talaga alam na asawa mo si Sylvia. Panginoon, maawa ka sa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ang mga Sterling ay nakasala ng marami. Deserve mong maparusahan. At ngayon, naglakas loob ka saktan ng aking asawa at anak. Hindi ka makakalabas dito, Bu. Wait, mapapalitan ako ng impormasyon para mabuhay. Magpatuloy. Pinag-utos na ni tatay ang utos ni Asura sa black market. Sa unang araw ng susunod na buwan, 60th kaarawan ni Darren Lynn ang pinuno ng sekta na nakatagong halimuyak. Maraming mga asasin ang nakalusot na sa Timog Estado. Nag-aabang sila para patayin siya. Hindi! Nasa panganib si tatay! Kailangan ko bumalik sa Timog Estado! Magpakatatag. May 3 araw pa tayo. Huwag mag-alala. Hindi ko hahayaan siyang masaktan. Opo, yumulan tayo sa Seacrest. Makakarating tayo dun sa loob ng 2 araw. Dala niyo silang lahat para harapin ang hatol. Opo, Panginoon! Wait, hindi! Bitawan niyo ako! Maghihiganti mo na Sterling! Kaya sabihin mo, nagustuhan mo ba ang palabas? Lumabas na kayo. Kayo pala! Palihim sa bubong, parang magnanakaw. Ano ba talaga ang laro nyo? Walang dahilan para mag-panic, Miss. Walang masamang intensyon kami. Ako si Scarlett Chen, at ito ang aking junior, si Dave Lopez. Mula kami sa sekta ng Landas ng Langit. Sekta ng Landas ng Langit? Ang sekta sa malayong pulo ng immortal? Tama. Sylvia Lynn, may taglay kang kapalarang immortal. Gusto ng aming patriarka na maging iyong guro. Bilisan mo. Mag-impake ka at sumama sa amin. Sinasabi na, bihira tanggapin ng patriarka ang alagad. Ang mapili nga ay pangarap ng bawat mandirigma. Parang panaginip na nagkatotoo. Masaya kang nga iintindihan. Isang beses lang sa buhay na pagkakataon na lumampas sa lahat. Hindi ito bagay na maiisip ng mga ordinaryong tao. Nagpasya na ako magretiro. Gusto ko lang ng normal na buhay. Sylvia, pag-isipan mo mabuti. Kung maging alagad mo siya, may pagkakataon ka sumulong sa landas ng kultibasyon at maging isang cultivator. Maaari nitong baguhin ang iyong buong kapalaran. Sinabi na niya sa inyo, wala siyang interes sumali sa inyong sekta. Umalis na kayo. Bata, huwag mong akalaing takot kami sa Celestial Order. Kahit gaano pa kayo malakas, ito ay isang sekta lang sa mundo. Para sa sekta ng Landas ng Langit, wala kayong halaga. Tama, sasama siya sa amin ngayon. Mag-isip ka, umakto, o huwag sisihin kami sa pagiging malupit.
Magiging malupit? Sige. Subukan natin kung gaano kayo malupit. Sylvia, pakinggan mo muna ako. Malakas ang kanilang pinagmulang sekta. Hindi sila basta-basta matatalo. Sinabi ko na, gusto ko lang mabuhay ng normal, kasama sina Sable at Luna. Kahit gaano kalakas ang kanilang sekta, walang pakialam ako. Tapos na ang biro. Panahon na makita ninyo ang aming tunay na lakas. Makingat! Nakahawak siya ng lumilipad na espada ng isang kultivator! Ang langit ang humuhubog sa talim. Ang mundo ang nagbibigay ng lakas dito. Lakas! Kuya! Kuya! Hindi tinamaan ang kanyang puso. Yan ay babala lang. Sylvia, sumama ka na sa amin na yon. Kung magawa ninyong sakta ng aking pamilya, walang makakalabas na buhay dito. Mayabang ka bata. Walang mga kaibigan mo. Sa tingin mo, mag-isa mo kaming mapipigilan? Since you love swords so much, let me show you mine. At makikita ninyo kung ano ang tunay na espadahan. Yun lang ang sandata mo? Huwag ka magpahiya gamit yan. Sable, baka sumama na lang ako sa kanila. Hindi natin sila mapabagsak. Umalis ka kasama si Luna at magkaroon ng tahimik na buhay. Ako na lang sumama sa kanila. Huwag mag-alala. Para labanan sila, hindi ko kailangan ng sandata. Ang tunay na espadahan ay hindi tungkol sa espada mismo. Ang mahalaga ay kung sino ang gumagamit nito. Ang sanga na ito ay ordinaryo, ngunit nagdadala ng aking kalooban. Sa aking paghawak nito, mapapabagsak ko ang lahat ng kawalang katarungan sa mundo. Sapat na ang salita! Kunin mo to! Bumagsak ang mga bituin. Umugong ang langit. Isang talim upang magpagalaw sa mundo. Ano ang uri ng galaw na iyon? Ang uri na papatay sa'yo. Huwag kang magyabang! Ang tapang mong sakta ng aking junior! Mamatay ka! 5 ulit na hanay! Go! Ayos ka lang. Limang ulit na hanay. Walang espesyal. Basagin! Magbabayad ka nito! Alis na! Sable, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi sila makakaharap sa akin. Kuya, babalik na kami sa Timog Estado. Manatili ka dito at magpahinga. Sige, bumalik kayo. Handa na ang bangka. Iligtas si tatay! Tatay, huwag kang magpagod. Kumain muna ng sopang lutos.
Pinahanap ko ang kapatid mo. Matagal na. Wala pa ring balita. Tatay! Tatay? Sylvia! Ikaw! Nandito ka na? Ate, saan ka pumunta nitong 8 taon? Alam mo ba kung gaano kahirap para sa amin na hanapin ka? Tatay, sa lahat ng taon, nabigo ako bilang anak. Pinag-alala kita. Luna, tawagin mo si Lolo at Tita. Lolo, ako po ito. Wait, ang bata na ito. Tatay, siya ang anak namin ni Sable. Ako po si Sable Green. Karangalan po makilala kayo, Ginoong Lin. Sable Green? Ano ang trabaho mo? Paano mo naging asawa si Sylvia? At may anak pa? Ano talagang nangyari nitong 8 taon? Ano talaga ang nangyari sa loob ng 8 taon? Wala pa rin katiyakan na yon. Mas mabuting wag sabihin kay tatay ang tunay na pagkatao ni Sable. Tatay, si Sabla ilang nagmamay-ari ng tindahan ng panset. 8 taon na ang nakalipas. Sa panahon ng misyon na pagpatay, napinsala ako ng husto. Si Sable ang nagligtas sa akin. Sa lahat ng taon, mabait siya sa akin. Masaya ako talaga. Walang katotohanan! Ikaw ang banal na dalaga. Paano ka mapapakasal sa natitinda ng pansit? Ang sekta ng nakatagong halimuyak ay isang prestigyosong angkan sa Timog Estado. Paano ako makakaharap ang sinuman pagkatapos nito? Tama! Ate, napaka-immature mo. Sa katayuan mo, magtapakasa sa katulad niya. Gusto mo lang galitin si tatay, di ba? Tatay, kahit hindi mo tanggapin, asawa ko na siya. Siyang para sa akin habang buhay. Habang humihinga ako, hinding-hindi ko tatanggapin ang pag-aasawa na to. Hanggat may hininga ako, hinding-hindi ko tatanggapin ang pag-aasawa na to. Ikaw... Ginoong Darren, bumalik kami ngayon para makipag-usap sa inyo tungkol sa isang bagay. Tatay, may balita kami na naglabas si Kane Sterling ng utos ni Asura sa black market. Marami mga assassin ang dumating na sa Timog Estado. Binabantayan kanila para pilitin akong lumabas. Ang utos ni Asura ay hindi lumitaw sa 10 taon. Sa palagay ko, ang impormasyong nakuha nyo ay peke lamang. Kani Sterling, nagpapalaki lang siya. Gusto lang niya kaming takutin. Sino yan? Pusa lang, natatakot ka na? Walang kwenta. Tatay, totoo ang sinabi namin. Plano nilang atakehin ang iyong kaarawan. Sapat na! Kahit totoo, ano mayon? Alam ng lahat ng sekta ng nakatagong halimuyak ay matatag sa Timog Estado. Ang aking mga alagad ay mga magaling na mandirigma. Kahit talagang magtangkang dumating, kakapitan ko ang pagkakataon na lipulin silang lahat. Tatay, sumama ka sa amin. Sa pagkakataong ito, handa silang dumating. Sumilence! Anong nangyari sa'yo, ha? Naging mahina ka at ikinasal sa isang walang kwenta. Nabahiya ka sa sekta ng nakatagong halimuyak. Tatay, ikaw, bakit pa rin matikas ang ulo mo? Sable, tayo na. Wait, ikaw! Utos ni Asura. Parang ang sekta ng nakatagong halimuyak ay malas na ngayon. Hindi pusa ang nasa bubong. Isang master na napakagaling sa paglipad. Parang nakapasok na sila sa lungsod. Sable, anong gagawin natin? Nag-aalala ko kay tatay. Huwag mag-alala. Bukas, magpapanggap tayo na panauhin at maghihintay ng pagkakataon.
Ang sekta ng Kamaong Hilagang Dagat ay naghahandog ng 2,000 taong ginseng. Naway magkaroon si Master Lin ng walang hanggang pagpapala at mahabang mapayapang buhay. Naway maging malusog ka at mabuhay ng malaya, gaya ng hangin. Salamat. Ang sekta ng Kandurang Talim ng Dugo ay naghahandog ng talim ng malamig na bakal. Naway manatiling magkaalyado ang ating mga sekta sa mga susunod na henerasyon. Salamat. Kakaiba to. Sa karaniwan, walang ugnayan sa mga sekta na to. Ngunit bakit parang na yun lang? Silang lahat dumating. Para bumati sa kaarawan. Magpahinga ka. Marahil narinig nila ang lumalakas na reputasyon ng aming sekta. Kaya sila dumating para makipag-ugnayan. Alam niyo ba, baka kailangan nila ang tulong natin balang araw. Si Silas Turner, master ng banal na santuario ng Kagitingan, dumating upang gumate! Inihandog niya ang isang simbolo ng paggala. Master Lin, mabuhay kayo. Huwag tanggapin! Huwag tanggapin! May mali sa regalong ito. Huwag mong tanggapin. Sino ka ba, bata? Ano ang dahilan na may mali sa aking regalo? Jack! Bakit mo pinapapasok ang sinumang tao dito? Mga bantay! Palayasin siya! Ang lakas ng loob mo! Ako ang asawa ng inyong ginang Nivea. Subukan mong hawakan ako. Walang katotohanan! Hindi pa kasal ang aking kapatid! Anong asawa? Ang lakas ng loob mong magsinungaling at sirain ang kanyang reputasyon! Walang galang ka! Ang lakas ng loob mong magdulot ng gulo dito! Kung hindi mo ako bibigyan ng maayos na paliwanag, mababayad ka nito. Ginoom, hindi mo na kailangan magpanggap na hindi mo ako kilala. Kahit totoo man o hindi ang sinabi ko, buksan ang kahon at tingnan ang katotohanan. Kung bukasin mo lang ito sa harap, ang 3 nakatagong darts ay tatama sa iyo sa sandaling matrigger ang bitag. Sa oras na yon, kahit ang mga Diyos ay hindi ka maililigtas. Master Lin, ang regalong ito ay galing sa banal na santuario ng Kagitingan. Tinatawag itong 3 talim na espada, isa sa aming pinakamahalagang kayamanan. Huwag maniwala sa kalokohan ng batang yan! Master Lin, nandito lang siya para gumulo. Walang halagang sinasabi niya. Tama yan. Ang banal na santuario ng Kagitingan ay kilala sa mundo ng martial arts. Hindi kami gagawa ng ganong bagay. Trick lang ito ng batang yan. Tatay! 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 Sylvia, sa wakas ay lumitaw ka. Hindi ka makakatakas ngayon. Sylvia! Takbo! Hindi mo sila kayang talunin! Susubukan mong tumakbo? Masyadong huli! Walang makakalabas. Nabuhay ngayon. Master Sterling, nasa oras ka. Nakuha na namin ang mangkukulam na yon. Matapos nito, huwag kalimutan ang aming kasunduan. Magaling! Walang kwenta ang pagiging maharlika. Sumama ka talaga ngayon. Ikaw ay kahihiyan ng buong mundo ng martial arts. Sumupil ka, Tanda. Ang anak mo ang pumatay sa kapatid ko. Hindi ko papayagan ang gulo na ito. Ngayon, gawin kong pangyayaring dugo ang handaan mo. Nivea Sterling, ako ang pumatay sa kapatid mo. Ako ang mananagot. Kung gusto mo maghigante, harapin mo ako. Sige, ikaw, mangkukulam. Bigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, kung meron sa inyong sekta na makatalo sa mga elite na dinala ko, isa sa alang-alang ko na patawarin ang inyong pamilya. Vendor lang ng pansit? Bakit ka merito? Umalis ka. Huwag kang magpahiya dito.
Parang wala na kayong mga tao sa sekta nyo. Pinadala mo talaga ang vendor ng pansit para lumaban? Ang katawa-tawa. Sable, ikaw ay hindi kasali dito. Ako na ang bahala dito. Sige, ingat lang. Ingat ang bahala sa'yo. Tapos na kayo mag-usap. Malapit nang maubos ang pasensya ko. Ako na. Yun lang ang kaya mo? Mag-ensayo ka pa ng ilang taon, ha? Tatay, nasugatan ka. Ako na ang bahala dito. Putangina! Magaling! Panginoon ng tagapuksa, pakiusap. Dahil kay Hepe Rogers, tutulungan kita ngayon. Pitong nakakamatay na sining! Siya si Panginoon ng tagapuksa. Nasa tuktok ng listahan ng mga pinakamataas 20 taon na ang nakaraan. Ay dineklara ko ngayon na ang sekta ng nakatagong halimuyak ay tapos na. Ang aming sekta ay tumayo sa loob ng siglo ngayon ay babagsak sa aking mga kamay. Anong nangyayari? Napatumba niya si Panginoon ng tagapuksa gamit lang ang isang daliri. Siya lang naman ay tindero ng pansit. Paano siya ganun kalakas? Sable. Ikaw! Sino ka ba talaga? Ako, si Sable Green. Mula sa Celestial Order. Mula siya sa Celestial Order. Binata, mula ka sa bulwagan. Ang asawa ko ang hepe ng bulwagan ng Bagyong Kulog. Kung matalino ka, magtago ka na. Kung hindi, pagdating ng asawa ko, magbabayad ka. Tama. Si Hepe Rogers ang pinakamalapit sa Celestial na Panginoon. Bilang miyembro ng Celestial Order, dapat mong alam na sumuway sa nakakataas ay isang malaking kasalanan. Anak, dalhin mo na si Sylvia at umalis. Huwag kayong mag-alala. Habang nandito ako, hindi nila kayo masasaktan. Ipinapangako ko. Ang katawa-tawa. Sa tingin mo ba ang oras na ito para magmayabang? Maaaring miyembro ka ng Celestial Order, pero sila ay sinusuportahan ng hepe ng bulwagan ng Bagyong Kulog. Ang lakas na yon ay walang kapantay. Walang laban ka sa kanila. Sumunod ka lang ngayon. Dalhin si Sylvia at umalis na. Sa ganitong paraan, hindi tuluyang mawawala ang mga Lin. Isang walang kwentang, hepe lang. Hindi ko pinapansin. Pubo ka ba? Panginoon ng tagapuksa. Tulungan natin ang isa't isa. Patayin natin siya. Hayos! Batang ito, natamaan ka ng pampahina ng lakas ko. Kahit gaano ka kalakas, sa loob ng 3 oras, hindi ka makakagamit ng iyong lakas. Walang hiya! Wala ka ng kwenta ngayon. Magbilis ka at lumuhod at tanggapin ang iyong kapalaran. Sable, ayos ka lang? Huwag kang mag-alala. Kaya ko pa. Kunin mo ito. Sunugin mo na. Sable! Seryoso? Bakit mo pinaputok ang kapatid ko ng kaputok? Utang na. Yun ang Sigil Flare. May mali! Bata, sa tingin mo ang maliit na paputok ay matatakot ako? Hayaan mong sabihin ko. Si Hepe Rogers ay paparating na dito. Pagdating niya, wala kayong makakalabas buhay. Oh, ganun ba? Perpektong oras. Gustong-gusto kong makita kung sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanya. Mayabang ka!
Teritoryo ko to, punk! Gusto mong mamatay? Mahal, nandito ka! Yung punk na yan, sinaktan niya ang mga tao at binanta kami. Paki-defend kami. May lakas ka bang saktan ang aking mga tao? Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Carson Rogers, walang lakas ka bang lumuhod sa harap ko? Alam mo ba kung sino ako? Lumuhod si you? Sino ka sa tingin mo? Ano? Akala mo ikaw si Celestial Lord? Hepe Rogers, walang kinalaman ako dito, nananumpa. Takispare ako. Gagawin ko ang sinabi mo. Sisilbi ako sa'yo habang buhay. Walang utang na loob ka! Sasabihin mo lang yan para mabuhay? Ako! Tatay! Tatay! Ate, walang ibang pagpipilian. Ang Celestial Order ay napakalakas. Hindi natin sila matatalo. Ayokong mamatay. Ayoko talagang mamatay. Nakita mo? Kapag malapit na mamatay, pamilya at dangal, walang halaga. Medyo mas matalino ka sa iba. Ngunit sayang, hindi ako mapagpatawad. Kayo, Mga bantay! Patayin ang lahat ng mga hangal na ito! Walang buhay na maiwan! Ako, ang Celestial na Panginoon! Carson Rogers, lakas ng loob mong sumuway sa iyong pinuno! Hey, punk! May lakas ka ng loob! Ang lakas ng loob mong magpanggap na Celestial na Panginoon! Buksan mo mga mata mo! Ito ang tunay na selyo ng kaharian. Mga bantay, hiwain ang dila niya! Aha! Happy Rogers, hayaan mo na sa akin. Ikaw namang kukulang. Ngayon, maghiganti ako para kay kuya. Carson Rogers! Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti ang mga loong dito! Patuloy ka pa rin nagpapalaki kahit na nasa pintuan na ang kamatayan. Dito mismo. Isa. Dalawa. Tatlo. Wait. Siam? Siyam na long? Hindi ito ang selyo ng kaharian. Ito ang Supreme Token! Hindi. Tiger! Ah! Sila ang apat na Skyblade! Damn Carson Rogers! Ang tapa mong kambalain ng Panginoon! Alam mo ba na iyan ay parusang kamatayan? Panginoon, pakiusap! Patawarin niyo ako! Panginoon, pakiusap! Patawarin niyo ako! Ang Panginoon? Siya ay Celestial Lord na Panginoon? Pasensya na. Hindi dapat kitang kinabahan at silin. Hanggat nandito ka, walang kinatatakutan. hindi maaari. Ang nagtitinda ng pansit ay ang Celestial na Panginoon. Hindi maaari. Alam kong nagsisinungaling siya. Impossible na siya ang Panginoon. Mahal, huwag kang maloko niya. Tumayo ka. Mahal. Hepe, Panginoon, si Bruha ang may kasalanan. Palaging sumasagabal.
Kung hindi, kahit daang buhay, ako, hindi magdadalawang isip sumalungat sa inyo! 8 taon lang akong nawala. At lumago na ang mga basura tulad mo. Kung hindi ito matatapos, sa parusa, nasaan ang dignidad ng Celestial Order? Pinayaran lang ako para gawin ito. Walang kinalaman ako dito. Dalhin sila sa Celestial Order. Walang awa. Panginoon! Patawarin niyo kami! Magpatawad po kayo, Panginoon! Panginoon! Panginoon, bulag at hangal ako. Paumanin po sa nangyari kanina. Walang anuman, Ginong Lin. Pamilya tayo dito. Hindi ako ganyan kaisipin. Tatay, pasensya na po. Umalis ka sa paningin ko. Wala akong anak na katulad mo. Tatay, nagkamali lang siya. Maswerte, walang masamang nangyari. Paano kung patawarin mo siya ngayon? Sa tingin ko, seryoso siya. Pabayaan mo na lang siya. Para sa celestial na Panginoon, patawarin kita ngayon. Ngunit kung muling magdulot ng kahihiyan sa sekta, hindi kita papatawarin. Salamat, tatay. Salamat, Sable. Nakatanggap ako ng sulat galing kay Westin. Sinabi niya, malapit na siyang gumaling. Wow, tatay! Kapag gumalik si Westin, ang buong pamilya natin magkakasama na ulit. Wow! Hindi ko akalain na ang Panginoon ng Celestial Order ay ang aking manugang. Sa mundo ng martial! Hindi ko akalain na walang magliliit sa mga Lin. Tatay, hindi yan ang sinabi mo dati. Huh? Alam mo naman, ang iyong ama madalas lang nalilito. Tsaka, sino ang mag-aakalang ikakasal ka sa ganitong kahanga-hangang asawa? Sylvia, may problema ba? Walang anuman. Magpahinga lang ako. Sig. Ginong Lin, masamang balita! Nawala si Ginang Sylvia! May nasa pader! Ano? Sila ay galing sa sekta ng Landas ng Langit. Sekta ng Landas ng Langit. Bakit nila kinuha si Sylvia? Huwag mag-alala. Si Sylvia ay ligtas muna ngayon. Ngunit na yon, ang tanging paraan para maibalik si Sylvia ay ang pumunta sa sekta ng Landas ng Langit mismo. Narinig ko na. Ang sekta ng Landas ng Langit. Malakas sila sa ibang bansa. Pupunta ka lang. Delikado para sa iyo. Okay lang. May paraan ako. Ngayon, ang Degada ay isang beses na paligsahan ng sekta ng Landas ng Langit. Simple ang mga patakaran. Basta makapasa sa 3 pagsubok, magkakaroon ka ng karapatan na maging alagad dito. Hi, ako si Sienna. Galing sa sekta ng Espiritong Tagak. Anong pangalan mo? Luna, makinig ka. Papalitan ko ang kaluluwa mo gamit ang sinaunang lihim na sining. Ang sekta ng Landas ng Langit ay komplikado. Mas madali para sa akin na gumalaw kung bata ako. Naintindihan ko, tatay. Ako si Luna Green. Galing ako sa Seacrest. Ako si Luna Green. Galing ako sa Seacrest. Seacrest? Saan yan? Wala akong narinig tungkol doon. Siguro isang liblib na lugar. Malabong may tunay na mandirigma doon. Luna, pasensya. Walang intensyon. Siya si Thor, galing sa pamilya Sterling. Lagi siyang mayabang, walang pinipiling salita. Ako si Victor Son, 19th henerasyong direktang alagad ng sekta ng Tai Chi. Miss,
Pwede bang itanong, aling sekta ka galing? Wala akong sekta. May tindahan ng pansit ang tatay ko. Isang tindero ng pansit naglakas loob sumali sa pagsubok ng sekta ng landas ng langit. Ang katawa-tawa. Wow, Luna, matapang ka. Well then, ang masasabi ko lang, good luck. Ang unang yugto ng pagsusulit ay pagsusulit ng lakas. May 3 malalaking batong-bato sa harap ninyo. Ang una ay humigit kumulang 100 kilo. Ang pangalawa ay humigit kumulang 250 kilo. Ang pangatlo ay humigit kumulang 500 kilo. Pwede kang pumili ng alinman na gusto mo. Kung may pakilos mo ito ng 10 hakbang, ikaw ay papasa. Bakit naman ang unang yugto ay ganito? Kahirap. Ang bigat ng bato. Ilipat ng 10 hakbang, hindi madali, di ba? Ang daming duwag. Ako muna. Hindi ko inasahan yan. May itim na gatas itong lalaking to. Ang turn ko na. Turn ko na. Madali lang. Madali lang. Turn mo na, bata. Wait, nagbibiro ka lang? Para sa 1,000 kilo? 1,000 kilo? Wala pang 10 hakbang. Kung makagalaw lang niya yan, ako, si Thor Sterling, ay mamamatay. 1,000 kilo? Wala pang 10 hakbang. Kung magalaw niya ang bato, ako, si Thor Sterling, ay mamamatay. Hey anak, 1,000 kilo ay napakadigat. Huwag mong ipilit. Luna, ipikit ang iyong mga mata. Isama natin ang ating lakas at magtulungan bilang isa. Walang utak na bata. Hindi ba niya alam ang kanyang lugar? Paano niya magagalaw ang 1,000 kilo na bato? Katawa-tawa. Kahit ako at ang junior ko, mahihirapan din itong galawin. Hindi ito laro ng bata. Hindi maari! Paano niya mapagalaw ang 1 bato na 1,000 kilo? Oh my God, Luna! Ang galing mo! Wanang katulad! Ang lakas ng kanyang likas na puwersa! Simula nang itatag ang sekta ng landas ng langit, siya ang unang nakapagpalipat ng 1,000 kilo na bato! Kakaiba. Bakit parang nakita ko na itong babae dati? Parang kilala mo ba siya? Imposible. Kung nakilala natin ang isang henyo, hindi natin malilimutan. Luna, ang galing mo! Ikaw na ngayon ang pangalawa na pinakahinahangaan ko sa buhay. Sienna. Eddie, sino ang unang hinahangaan mo? Siyempre, ang pinakamahusay sa mundo ng martial arts, ang Panginoon ng Celestial Order. Pangarap kong ikasa sa isang tunay na bayani tulad niya. Ang ikalawang yugto ay pagsusulit sa alkemya. Bibigyan ko kayo ng parehong reseta. Sa 1 oras, gawin ang lahat, gamitin ang mga sangkap sa inyong hurno para gawin ang pinakamahusay na tabletas. Ang tatanggapin lang ay ang pangalawa o mas mataas. Wait,
Ito ang pundasyong elixir! Sinasabi na isa ito sa 3 pinakamalaking kayamanan ng sekta ng Landas ng Langit. Kung inumin mo, babago ang iyong katawan at tataas ang iyong talento. Kahit isa lang nito, handang patayin ang tao. Hindi ako makapaniwala na ibibigay lang nila. Kakaiba ito. Ito ang elixir ng sigla ng Celestial Order. Bakit naging pundasyong elixir dito? May mali talaga dito. Apat na antas. Hindi masama. Wow, ang galing! Isang buong antas mas mataas noong ako ang sumubok. Dalawang antas. Halos hindi pumasa. Tatlong antas. Pumasa. Luna, una mong gagawin ang elixir. Okay lang kahit hindi perpekto. Relax lang. Hindi ako naniniwala na kaya niyong gumawa ng elixir. Oo, tama. Parang hindi niya kayang gumawa ng unang gradong elixir. Mapapahiya siya talaga. Hindi niya tinitingnan ang resipe? Pakikipagpakitang gilas lang. Baka puro arte lang. Abangan natin. Ang eleksyon niyang gagawin ay magiging basura. Ano ang ginagawa niya? Sa huling hakbang na, pero pinapalakas pa ang apoy. Masusunog ito at masisira ang eliksir. Sa tingin ko, hindi niya kayang gumawa ng elixir. Resonance ng elixir! Resonance ng elixir! Kumuha ba siya ng 5 gradong o mas mataas na elixir? Anim na antas! Wait! Itong pundasyong elixir ay 7 na antas! Hindi ito kapani-paniwala! Luna, ang galing mo. Imposible. Master, nagdaya siya! Paano magagawa ng sinuman ng ganitong perpektong pundasyong elixir? Tatanungin kita, nagluto ka na ba ng pildoras dati? Ulol ka! Naglilibak ka ba sa amin? Imposibleng magawa ang 7 na antas na pildora sa unang subok. Sabi mo, anong maduming trick ang tinatago mo? Hey, Dave! Magpakatatag! Ni-check ko na lahat. Walang anumang mali. Ang ibig sabihin, ginawa niya ito dito mismo. Walang palusot. Sa unang pagkakataon, ganito ang kinalabasan. Siya ay isang henyo! Ang mga henyo may espesyal na bagay
Hindi sila masusukat ng normal na pamantayan. Pinapatunayan ko na. Nakapasa si Luna Green. Ngayon, itutuloy natin ang huli, ang pagsusulit sa espiritual na ugat. Sa lahat, ang haligi na nakikita ninyo ay tinatawag na haliging ether. Ang haligi ay magpapakita ng iba't ibang kulay ayon sa iyong likas na kakayahan. Itim ang pinakamababang kakayahan. Asul ay katamtaman. Lila ay mas mataas sa katamtaman. Ang ginto ay napakabihirang. Ang pinakamataas na potensyal. Ang huling dalawang yugto ay simpleng pagsusuri lamang ng iyong kakayahan. Ang yugtong ito ang tunay na magpapasya kung maaari kang maging alagad ng sekta ng landas ng langit. Victor Son, asul na kakayahan, tanggap bilang panlabas na alagad. Sienna, Laila ang talento, pinakabataas na uri. May karapatan maging panloob na alagad. Sana ay magsanay ka ng husto para ipagmalaki ang sekta ng landas ng langit. Salamat po ng nakatatanda. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Ang batang ito ay kahanga-hanga sa unang dalawang yugto. Siguro ang kanyang espiritual na ugat ay hindi bababa sa lila. Marahil, ito pa ang napakabihirang ginintuang espiritual na ugat. Luna, ikaw na. Kung ginintuwang ang iyong kakayahan, tatanggapin ka ni Netherlord bilang kanyang alagad. Sa buong sekta ng landas ng langit, walang makakahigit sa'yo kundi si Netherlord. Kaya mo yan, Luna. Okay na yan. Kung masyadong malakas ang kakayahan, baka magduda ang mga tao. Ano? Paano nangyari yan? Itim na kakayahan? Matapos ang kahangahangang pagganap, paano naging ganito ang kanyang resulta? Itim na kakayahan? Akala ko may potensyal siya. Hindi makapaniwala. Luna, may problema ba? Hindi mo ba ginawa ang lahat? Akala ko ang batang to ay may tunay na galing. Palibasa, walang kwenta lang siyang tanga. Luna Green, dahil ikaw ay naging magaling sa unang dalawang yugto, bibigyan kita ng pagkakataon at tatanggapin ka bilang isang nominal na alagad. Sumunod. Top tier na spirit root yan. Kahit light gold lang, sobrang bihira pa rin. Akala ko si Luna Green ang may pinakamagaling na talento. Palibasa ay si Thor Sterling ang talagang pinakamagaling. Sinabi ko na, ang babaeng yan wala lang sa isang sekta. Walang nakakaalam kung anong daya ang ginawa niya dati. Halos nalinlang niya tayong lahat. Magaling. Mamaya, dadalhin kita makita ang Panginoon ng Kadiliman. Mula ngayon, ikaw ay malapit na alagad ng aming sekta. Malaking karangalan yan. Sana ingatan mo ito isang beses lang na pagkakataon. Magpursige sa iyong pagsasanay. Agad pong gagawin. Ginoong Sterling, kapag ikaw ay yumaman, huwag mo akong kalimutan, ha? Bata! Nakita mo yon? Yun ang agwat sa pagitan natin. Thor Sterling, huwag kang lumampas. Sige, kuya. Isa lang siyang. Alagad lang naman. Walang kailangan. Pansinin siya. Thor Sterling, sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa Panginoon ng Kadiliman.
Nahanap mo ba ang tao na sinabing hanapin ko? Mag-ulat po, Panginoon ng Kadiliman. Nahanap na po ang tao. Panginoon ng Kadiliman. Magaling. Magaling talaga. Siya na ang mayroong kahanga-hanga na espiritual na ugat. Pinili talaga ng langit. Ngayon, bibigyan kita ng kapalaran. Gagawin kitang bahagi ng akin para tulungan akong maabot ang pinakadakilay tagumpay. Karangalan ko po, Master. Master? Ikaw ay lamang pampahaba ng buhay ko. Bakit ko ikaw tatanggapin bilang aking alagad? Panginoon ng Kadiliman, anong ibig mong sabihin? Malas ka ngayon. Bilang Panginoon ng Kadiliman, malapit nang matapos ang oras ko. Ikaw lang, may napakahusay na talento ang makakatulong sa akin na makalagpas sa mga kadena na ito. Panginoon ng Kadiliman, gagawin kong lahat para sa inyo, magiging alipin nyo! Maghahanap ako ng paraan para mapahaba ang buhay nyo. Patawarin nyo ako, Panginoon ng Kadiliman! Sino ang nandoon? Hindi ako sasali sa sekta ng Landas ng Langit. Palayain niyo ako. Sa panaginip mo, mas mabuting manatili ka dito. Luna, ano ginagawa mo dito? Nasaan tatay mo? Hindi pa panahon para mag-usap. Umalis na tayo dito. Susubukan kayong tumakas sa sekta ng Landas ng Langit? Walang kwenta. Salita, sino ang nagpadala sa iyo? Sino ka ba talaga? Ano? Isang buwan lang ang damipas at hindi mo na ako kilala? Oh my gosh, siya ang anak ni Sable Green. Oh, kaya ikaw ang anak ng celestial na Panginoon. Perpekto. Kayong mag-ina ay narito. Si Sable Green ay mapipilitang sumuko kahit gaano siya katigas. Tama. Habang nasa atin sila, tapos na ang araw ni Sable. At pagkatapos, ang sekta ng Landas ng Langit ang mamumuno sa mundo. Mapangarap kayong lahat. Sa tingin niyo ba ay mapapalitan niyo ang buong mundo ng martial arts? Bata, matigas ang ulo mo, di ba? Anong hinihintay nyo? Halika! Agawin ang dalawa! Luna paumanhin, hindi dapat kang nagtaksil sa sekta ng Landas ng Langit. Sienna, bakit kausapin pa ang taksil na to? Marami tayo. Halika, patayin sila! Luna, takbo! Ngayon, kahit mamatay ako, hindi ko hahayaan silang saktahan ka. Sylvia Lynn, binigyan na kita ng pagkakataon, pero hindi mo pinahalagahan. Ikaw ang nagdulot nito sa sarili mo. Agawin sila! Hanggal! Ang lakas ninyong sakta ng aking asawa! Ngayon, tatanggalin ko ang Landas ng Langit sa mukha ng mundo! Paano nangyari to? Ang batang ito. Paano siya nagkaroon ng kapanyarihang nakababagabag? 10 taon akong nag-ensayo. Paano ako natalo ng isang bata? Ang lakas niya. Sa buong mundo, baka ang Panginoon ng Kadiliman lang ang makakaharap niya. Hindi kasi Luna. Kayong... Sylvia, maghintay ka. Ipaliwanag ko lahat. Sienna, niloko ka. Walang katotohanan ang mga immortal dito at walang paraan para maging immortal. Isa lamang itong kasinungalingan. Anong sinabi mo? Kanina lang, nakita ko mismo ang inyong patriarka. Ginamit ang dahilan na kukuha ng alagad para patayin si Thor Sterling at kinuha ang kanyang lakas at kapangyarihan. Sa tingin mo maniniwala kami sa ganyan? Walang katotohanan yan. Tama, ang sekta ng Landas ng Langit ay matagal nang umiiral. Sa tingin mo ba masisira ito ng kalokohan mo? Ang iyong patriarka ay nabubuhay ng matagal dahil siya ay nagsasanay ng masamang pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na sumipsip ng lakas ng tao para pahabain ang kanyang buhay. Sa loob ng maraming taon, ginamit niya ang dahilan na kukuha ng alagad para syaktan ang maraming inosente. Niloko kayong lahat! Sumakip!
Kayo, huwag ninyong pakinggan ang kanyang kalokohan. Sinabi mo lang, saan ang iyong patunay? Patunay? Pumunta lang kung nandito pa si Thor Sterling at malalaman ninyo. Victor, sa tingin ko, hindi siya nagsisinungaling. Nandiyan siya! Ang batang ito nagsisinungaling lang! Imposible yan. Huwag magpanik. Darating na si Panginoon ng Kadiliman. Sa sandaling dumating siya, atakehin natin sila. At patayin silang lahat. Luna! Panginoon ng Kadiliman. Batang ito, yan lang ang kaya mo? Hindi ka pa malapit. Napatamaan ka na ng aking palad ng paghihiwalay ng kaluluwa. Sandali kong gamitin ang aking lakas. Mamamatay ka na dugo ang dumadaloy sa lahat ng butas. Kapag ginamit ko ang aking kapangyarihan, mamatay ka na dugo ang dumadaloy sa lahat ng butas. Ikaw, pumatay sa kanya. Ako? Ikaw ang tinutukoy ko. Ano? Magindi ka sa utos ko? Hindi ko magawa. Umalis ka! Luna, pasensya na. Nandito na ang celestial na Panginoon. Sino ang maghahamon? Luna. Siya ang Panginoon ng Celestial Order. Siyang Panginoon ng Celestial Order. Okay ka lang? Mapalad ka na hindi mo itinaas ang espada. Kung ginawa mo, patay ka na ngayon. Luna, ano ba talagang nangyayari? Ina, si tatay at ako ay nagpalit ng katawan. Ano? Ang iyong soul-severing palm ay malakas. Sa kasamaang palad, hindi iyon ang aking tunay na katawan. Ang sugat na binigay mo sa anak ko ay hindi rin malubha. Kayong lahat. Tapos na. Patay na tayo. Huwag matakot. Teritoryo natin ito. Kung magtutulungan, walang laban siya. Huh? Kayo lang? Buong bundok na ito ay napalibutan na. Ang Celestial Order ay pwedeng lipulin ang lahat ng sekta kasama ang landas ng langit. Ganun lang kadali. Ganyan lang. Walang katotohanan. Pinakahusay ko na ang muling pagkabuhay ng patay. Sino ang mananalo? Di pa rin malinaw. Tama. Ang Celestial Order ninyo ay matagal na namumuno sa mundo ng martial arts. Panahon na para kayo ay umurong. Sumugod! Patayin ang bata! Mula ngayon, ang sekta ng Landas ng Langit ang maghahari sa mundo ng martial arts. Ano ang nangyayari? Ano? Ano ang nangyayari? Ang Thor Sterling na kilala nyo, patay na simula kagabi. Ang matandang demonyong ito ang nagkontrol sa kanya at ginawa siyang manika. Niloko niya kayong lahat. Nagsasabi siya ng totoo. Bumalik na sa isip ko. Ikaw ang nagdala ng kadiliman sa hilagang kanluran. Panginoon ng kadiliman. Tama. Ako nga. 30 taon na ang nakalipas. Ang mga tinaguriang banal na sekta ay sinubukang patayin ako. Pero hindi nila akalain na buhay pa ako. Hindi lang yan.
Natamo ko na rin ang muling pagkabuhay ng mga patay. Puro peke lang pala. Ang lahat ay kasinungalingan. Panginoong Sable, mali ako. Pakiawa po, patawarin niyo ako. Magkita tayo mamaya. Hayaan muna akong tuntunin ang demonyong ito. Bata, tanggapin mo ito. Ikaw! Walang hiya! Sinira mo ang itim na sining na pinaghirapan kong matutunan! Patay na ang Panginoon ng Kadiliman! Mula ngayon, wala nang sekta ng landas ng langit! Ang mga masasamang sekta tulad nila dapat ay napuksan na noon pa man. Binabati ka, Panginoon, sapagkat napuksa mo ang Panginoon ng Kadiliman at nagpalutang-lutang sa mundo ng martial arts. Binabati ka, Panginoon, sapagkat napuksa mo ang Panginoon ng Kadiliman at nagpalutang-lutang sa mundo ng martial arts. Tatay, paglaki ko, gusto kong gumawa ng pansit na kasing sarap ng ginagawa mo. Okay. Magaling, Luna. Ang kinabukasan ng tindahan ay nasa iyong mga kamay. Po, isa pa pong pansit. Sige, sandali lang.